Buenos dias, buenos tardes mga amigos, mga amigas, sa aking mga kayubi sa Usapang Batas. Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po ang inyong lingkod, Atty. Rene Bueno. Ngayong araw po pag-usapan natin ang isang pangyayari kung saan may isang Pinay na kumuha o nag-record ng video kay Vice Ganda. Hindi naman po kaila sa ating lahat na si Vice Ganda po ay isang kilalang personalidad sa ating bansa. Yung pagkuha po at pag-record ng video ay naganap sa isang international na airport sa ibang bansa. Doon sa eksena makikita o mapapanood ninyo na sinabihan na yung Pinay ng tauhan ni Vice Ganda na itigil na ang pagkuha ng video. Pero patuloy pa din yung Pilipina sa pagsunod at pag-record ng video kay Vice Ganda. Ngayon, pag-aralan natin kung bakit hindi pwede itong gawin ng isang tao at ano pa ang mga parusa na maaari niyang maranasan ayon sa batas ng Pilipinas. Naintindihan natin yung Pilipina rito kasi alam niyo naman ang mga Pilipino pag nakakita ng artista yan, talagang sumusunod palagi. So dito sinabi ng tao na yon na hindi niya alam ang pangalan ni Vice Ganda. Pero kumuha pa rin siya ng video at sumunod pa kahit na sinabihan na siyang tumigil nung aid, no? Nauunawa natin yung mga ganitong sitwasyon sa parte ng Pilipina or Pilipino na nag-idolize ng mga showbiz personality. Siguro sa pagkamangha niya, no? Ayun, nilapitan si Vice Ganda. Karaniwan na kasi sa atin na gustong kuhanan ng larawan o video ang mga taong sikat kapag nakita sila, lalo na kung bago lang ito mangyari sa atin, no, na first time mo na naka-encounter na ganito, nakasabay mo si Vice Ganda. Kahit hindi natin alam kung ano yung pangalan nila. Dapat dito kasi malaman po ninyo yung hangganan ng pribadong buhay. Pagkamat may mas maraming taong nakakakita sa mga sikat na tao sa mga pampublikong lugar, hindi po ibig sabihin na pwede na tayong basta-basta na lamang kumuha ng video o sumunod sa kanila kahit na ayaw na nila na sumunod kayo o mag-record kayo ng video dahil may kausap siyang tao Siyempre pag ni-record mo yun, makukuha din yung pinag-uusapan nila ng kasama niya. Kapag sinabihan na tayong tigil na yung pagre-record, pero patuloy ka pa rin sa pagre-record ng video doon sa artista, maaari na po itong maging isang legal na aksyon, no? Para proteksyonan naman yung karapatan ng tao kasi maraming batas na umiiral ngayon na nagbibigay ng privacy sa isang tao, lalong-lalo na kung public figure din yan. So, ngayon, ano yung mga batas ng Pilipinas na nagbibigay ng kaparusahan sa mga ganitong klaseng sitwasyon? Unang-una, may tinatawag tayong batas laban sa pagsuway o pagsubaybay sa mga ugnayan. Ito yung Anti-Wiretapping Act. Yung pagre-record, no, ng mga usapan. Dito kasi nag-uusap si Vice Ganda at yung kasama niya, pero nire-record mo, pwedeng lumabas yan na violation ng anti-wiretapping, no, law. Kailan ito nagkakaroon ng violation? Kung yung video ay may kasamang pagkuha ng pribadong usapan habang naglalakad na ganun, tapos kinukuha naman ng video ay nag-uusap yung dalawa, tapos hindi ka naman pinapayagan na mag-video, ayan, may kaparusahan po yan at may violation po sa ilalim ng batas. Maaaring makulong ka dyan ng 6 na buwan hanggang 6 taon at may multa po yan. Malaki po ang multa sa ganyang violation of the law. Ang video o recording na to ay hindi rin maaaring gamitin bilang ebidensya sa korte, no? Ayan, na-discuss na din natin yan. Parte yan ng prinsipyo ng fruit of the poisonous tree. So, huwag basta-basta magre-record or magbibideo sa isang tao nang walang pahintulot. Okay?
So, pwede din yan na maging paglabag, no? Doon sa pagkuha ng video, pagkuha ng larawan ng hindi alam, no? Ng isang tao. Lalo na kung makikitaan ng kalaswaan, no? Yung pagkuha ng retrato o ng video. At medyo mag-isip-isip tayo na kapag tayo ay nakakita ng artista sa mga public places, hindi automatically na meron tayong karapatan na kumuha ng retrato or video nila. Kahit mga artista yan o mga public figures yan. At siyempre may mga ano din yan may mga pribadong buhay din yung mga tao na yan. Dapat nating irespeto. At hindi basta kuha ng kuha. At marami po kasing umiiral na batas dito sa ating bansa na dapat maintindihan din natin na yung mga ganyang klaseng sitwasyon, karapatan natin, karapatan nila, lahat yan may hangganan. No? Regulated yan ng ating mga batas. Isa pang pwedeng maging violation dito nung kumuhang Pilipina kay Vice Ganda, yung batas para sa Safe Spaces Act. Yung batas para sa ligtas na espasyo sa ilalim ng Republic Act 11313. Ito na discuss na din natin to ng mga previous episodes, pero ina-adapt natin dito sa sitwasyon ni Vice Ganda. Kung patuloy kang sumusunod at kumukuha ng video sa isang tao kahit na sinabayan ka ng tama na po, no? Huwag ka na mag-video. Maaari itong tawaging pagsubaybay. Alam niyo yung stalking. Yan. Ito yung magiging violation mo. O pananakot. Pwedeng parang nananakot ka na rin dyan. So pag ganyan, may kaparusahan din yan sa ilalim ng ating batas. Pwede ka magmulta ng 30,000 hanggang 50,000 o makulong ka ng 1 hanggang 6 na buwan. No? Medyo mabigat din yan, di ba? At pero the best talaga, huwag kang basta-basta kumikilos ng hindi mo naiintindihan ng batas. At iba yung magka-record ka sa NBI, delikado yan. Maapektuhan yung negosyo mo tsaka hanap buhay mo, di ba? Ang isa pa yung batas sa data privacy sa ilalim ng Republic Act 10173. So kailan to ina-apply yung sa data privacy? Kung ang isang tao ay kumuha ng larawan o video ng isang tao of another person at ginagamit ito na walang tamang dahilan o pahintulot, may kaparusahan yan sa ilalim ng ating batas. Pwede ka na namang makulong hanggang 7 taon yan. No? Minimum ng 1 year hanggang 7 years yan. At may corresponding fine din yan na medyo malaki-laki to. 500,000 pesos yan na multa kung sakasakaling ikaw ay mahuhuli at makukonvict ng ating hukuman. Panghuli, sa Revised Penal Code, meron din ditong applicable provision under the Revised Penal Code. Pwede kang parusahan. Katulad ng kung yung iyong aksyon, palagay mo doon sa airport or in any public place ay nagdulot ng pagkabalisa o takot sa ibang tao. Siyempre, kuha ka ng video, baka natakot yung tao sa'yo, nabalisa yung tao. Pwede yung tawaging unjust vexation or pananakot. So, ingat ng konti, no? Kasi may parusa din yan, although mas mababa to, no? Ang pagkakakulong nito hanggang 6 na buwan at may fine na naman to, 200,000 pesos. Ngayon, kung ipinost mo ang video o larawan sa internet na walang pahintulot, no? Katulad nito sa kaso ni Vice Ganda, ipinost mo yung video, ito nga naipost na Ang pagkakaalam ko, yung nakita ko sa Facebook at saka sa TikTok Pero ngayon na-delete na, natakot siguro. Kung ipinost mo yan na walang pahintulot sa internet, sa social media, at naging dahilan ito ng pagkasira ng pangalan ng isang tao, maaari kang ma-charge ng cyber libel, no? At yan napaparusahan yan, no, sa ilalim ng ating Republic Act
10175, no? Yung mga batas yan, no, laban sa mga krimen sa internet. Ayan, may pagkakakulong na naman yan. Hanggang 12 years yan. At napakalaki ng multa na iyong babayaran sa taong naperwisyo. So dito, kaya natin tinakel to, dahil gusto ko lamang na magbigay ng mga punto na dapat nating tandaan pagdating dito sa mga cellphone na yan. Hindi ibig sabihin na dahil sikat ang isang tao, wala na siyang karapatan sa pribadong buhay at basta-basta mo na lamang kukuha ng retrato o ng video, record mo. Kapag sinabihan ka ng tao na tigil na po, no, sa pagkuha ng video, tama na po yan. Dapat sumunod ka sa kanila. Sundin mo yung sinabi, no, para hindi magkaroon ng problema. Alam niyo po yung pagiging hindi alam ng batas ay hindi po yan dahilan para hindi ka maparusahan sa ilalim ng ating batas. Mahalaga na malaman natin ang mga batas tungkol sa pribadong buhay at proteksyon ng datos. Kung hindi sigurado, magtanong muna ng pahintulot bago kumuha ng larawan o video kahit kanino man. Kay sikat yan, kay hindi, dapat magpaalam nang maiwasan ang problemang legal at paglabag sa ating batas. So, ayan ay paalala lamang doon sa mga tao minsan super excited pag nakakakita ng artista, di ba? Kaya ako umiiwas ako sa tao eh. Hindi, joke lang yun. Okay, bilang pagwawakas dito sa ating episode na to, hindi po tayo pwedeng gumawa ng anumang aksyon. Basta-basta. Kahit na dahil sa pagmamahal natin sa mga ating idolo. Minsan, iniintindi na nga din tayo ng ating mga iniidolo, no? Yung mga artista na yan. Dahil, siyempre, napapanood sila sa TV at sa sine. Dito ang batas ay ginawa hindi lamang para protektahan ang mga sikat na tao, kundi para proteksyonan din tayong lahat. Ang isang maliit na aksyong hindi sinasadyang mali ay maaaring magdulot po ng malaking problema sa atin. Mula sa pagbabayad ng malaking multa hanggang sa pagkakakulong. Siyempre, lahat tayo ayaw nating gumastos ng walang kapararakan at makukulong pa tayo dahil lamang sa pagmamahal natin sa ating mga iniidolong artista. Hindi po lamang kasi yan makakasira o masisira ang inyong sariling buhay, kundi maaari rin itong magdulot ng kalituhan at sakit ng damdamin sa inyong mga idolo na pinakamamahal ninyo. Diba? Katulad nun, medyo nagtampo si Vice Ganda doon eh. Kasi sabi mo, idol mo siya, pagkatapos di mo alam yung pangalan. Yung tunay na pagmamahal ay hindi lamang nasa pagpapakita ng suporta, kundi nasa paggalang sa kanilang karapatan at kaginhawaan. Pero kasiguraduhin nyo, pag kukuha kayo ng video, tsaka i-record at magpapakuha kayo ng picture, siguraduhin nyo alam nyo yung pangalan. Nakaka-offend yun, ha? Diba? Hindi kasi sa lahat ng panahon malamig ang ulo ng iniidolo natin. Tao lang yung mga yan eh. Diba? So, tandaan na, humingi muna kayo ng pahintulot. Bago kumuha ng larawan o video, lapitan mo ng maayos yung idolo mo o ang kanilang tauhan at magtanong ng, Ma'am, fan mo ko eh. Payag ka bang magpa-picture? O ganyan, selfie naman tayo. Karamihan sa mga sikat na tao ay handang pumayag lalo na kung ikaw ay magalang. Hindi ka tatanggihan niya pag magalang ka. Pero wag yung medyo may pagkabastos at nakaka-insulto. Sabihin mo hindi mo alam yung pangalan. Respetuhin nyo din yung kanilang sagot. Kung sabihin nilang wag mo na ngayon pagod ako o kaya pangit ako ngayon eh. Wag na lang, no? So, next time. O kaya akin na yung cellphone mo, ako kukuha. Kasi mas maganda yung pag ako yung kumukuha eh. Kasi hindi natin alam eh, baka pagod yan. May importante silang lakad o gusto lang nilang maging pribado nung time na yon, di ba? Tao lang yan eh. Kaya may mga sumpong-sumpong din yung katulad natin.
Hindi kasi mabuting gawin, no, na kahit na gaano ka pa kasaya na makita sila tapos bigla-bigla ka na lang lalapit at walang paalam nagre-record ng video ng taong iniidolo, no. Kasi maaari itong ituring na pagsubaybay at maaari kang ma-charge sa ilalim ng ating batas, no. So tandaan natin, no, yung pagkuha ng video, pagkuha ng larawan, yung pag-record lalo ng video ay kinakailangan nating humingi ng pahintulot sa mga tao. Kahit yan ay sikat na artista, sikat na radio and TV personality, ay tandaan natin sa lahat ng panahon, sa lahat ng oras, dapat nating respetuhin ang kanilang privacy at ang kanilang mga karapatan, no, sa ilalim ng ating batas. So sana ay naliwanagan kayo sa inyong mga karapatan at sa karapatan din ng inyong mga iniidolo. So nandito na lamang po, ito po ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno. Attorney Bueno, law and beyond. Learn the law, know your